Naging mainit na usapin sa konsulado ng Pilipinas sa Toronto ang issue ng West Philippine Sea. Ipinakita kasi kung paanong nasisira na ang yamang dagat ng Pilipinas dahil sa patuloy na tensyon sa lugar. May report si Ron Gagalak. Pinag-usapan sa konsulado sa Toronto nitong linggo ang issue ng West Philippine Sea. Ipinakita ng isang eksperto mula sa Marine Science Institute ng University of the Philippines kung paanong napapabayaan na ang likas na yaman dahil sa mga nagaganap na tensyon sa teritoryong sakop ng Pilipinas pero pilit inaangkin ng China. Kitang-kita na natin ngayon yung pag-degrade, no? Pagbaba ng huli ng isda, pagkasira ng corals, pagdami ng mga artificial islands, at saka yung epekto na rin ng climate change. Pero dahil dun sa geopolitical tension na nangyayari, hindi tayo nagkakaroon ng maganda at akmang paraan ng management at saka preservation, conservation efforts dahil nga yung mga bansa hindi nakakapag-usap. Sa likas na yaman ng dagat pa naman anya nakadepende ang buhay ng bawat pamilya sa West Philippine Sea. Malaki anya ang magiging epekto nito sa food supply ng mga kababayan sa Pilipinas kapag nagpatuloy ang sigalot sa bahaging ito ng South China Sea. Malayo man daw ang Canada sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, may magagawa pa rin anya ang mga kababayan para isulong ang interes ng mga naiwang pamilya at kamag-anak sa Pilipinas. Kayo po na mga Pilipinong nakatira ngayon sa Canada, meron kayong kapasidad at meron kayong impluwensya dun sa mga liderato na nasa Canada. At sana i-amplify natin ito na tulungan bilang isang kaalyado ang Pilipinas, na tulungan ng Canada ang Pilipinas na i-assert yung kanyang karapatan at saka manawagan para sa isang rules-based order sa buong mundo. Kung may international pressure anya mula sa mga gobyerno ng mayayamang bansa tulad ng Canada, may pag-asa na mapahupa ang tensyon sa lugar na isa sa mga pangunahing pinagkukuhanan ng pagkaing yamang dagat ng Pilipinas. Yung simpleng pakikipag-usap natin sa mga kaibigan natin, sa mga kapitbahay natin, para lang malaman natin kung ano talagang meron at nangyayari sa West Philippine Sea, ay isang mahalagang paraan na para ma-amplify natin yung panawagan na sundin yung napagkasunduan, sundin yung international treaty at yung international law para mapangalagaan yung mga karapatan natin sa West Philippine Sea. So sana po kayo gamitin natin yung mga plataforma natin tulad ng Facebook, social media, yung mga gathering ng Filipino communities para ma-amplify natin yung panawagan ng ating gobyerno at mapangalagaan natin yung karapatan ng mga Pilipinong naiwan sa Pilipinas. Ron Gagalak, Omni News Toronto.